Ay, hala, muntik na akong maabutan ng ulan. Kailangan ko lang pumasok. Nakapasok na ako. Uy, si Lolo Tibo yun ah. Lapitan ko nga siya at bakit malungkot ang mukha niya. Narito na ako sa tabi niya. Lolo Tibo. Oy, Dudong. Apo. Magandang hapon sa iyo, iho. Magandang hapon din, no? Maupo ka muna. Sige po. Ayun. Nakaupo na ako, Lo. No? Napapansin ko na nalilungkot ka. Tama, apo ko. Nalulungkot ako kasi naalala ko ang aking nakaraan noong bata pa ako. Dapat, Lo. Kalimutan mo na yan. Ay, kahirap limutin, apo. Dahil bahagi na yon ng aking pagkatao. Ay, talaga, Lolo? Oo, apo. Ano ba yung nakaraan mo, Lolo? Maaari bang ipagtapat mo sa akin? O sige, apo. Para wala nang marami pang kuskus balungos, sasabihin ko sa'yo. Makinig kang mabuti, ha? Opo, Lolo. O sige. Naalala ko pa noong bata pa 2 ako. p.m. 8 taong gulang pa lamang. Lumipat kami sa isang lugar. At ang lugar na yun ay hindi namin alam na yun pala ang lugar ng mga aswang. Aswang? Oo. Totoo ang sinasabi ko. Sa una, mabuti naman ang pakikitungo nila sa amin. Mababait sila, matulungin, maalalahanin. Yun pala, mayroon silang sikreto. Sila pala yung mga aswang. Nang umabot ng 1 linggo o 1 linggo ang nakalipas simula ng pagtira namin doon. Dahil sa labis na paglalaro, ako'y inantok at wala akong magawa kundi nahiga na lamang sa ilalim ng salasyip na gawa sa kahoy. Oh, Di ba't isa lang ang paa niya kasi nga malapad opo, Lolo. Alam ko yun. Tapos nakadikit pa yun sa dingding. Hindi na ako na gumamit pa ng banig. Doon na lang ako natulog ng diretso kasi antok na ako. At pinabayaan naman ako ng mga magulang ko. Battery level is Hindi 40%. na ako nakakain pero wala na akong magagawa. Ang sarap-sarap talaga ng tulog ko. Nang gabi rin yun, nangyari ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Ano yun, no? Nagulat akong bigla
na may narinig akong sigaw. Sigaw ng aking ate at kuya, ng nanay at tatay ko. At narinig ko pa ang pangit na mga boses. Nang ako'y dumilat, nakita ko mga aswang sila. Kinuha nila ang puso at tahi at bituka ng mga magulang ko at mga kapatid. Talagang kahintik-hintik ang pangyayaring yun, apo. Hindi naman ako nakasigaw dahil sa sobrang takot. Dahil maaari nila akong marinig at baka ako naman ang kainin nila. Nang sila'y makaalis na, gumawa ako ng paraan upang makalabas. At yun, nakalabas ako. Nang ako'y tatakbo na sana, may nakakasalubong akong isang tao. Hindi yun aswang. Isa siyang mabuting tao o manunugis ng aswang. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari sa akin, kaya't ipinagtapat ko sa kanya ang lahat-lahat. Kaya sinabi niyang sumusobra na talaga ang mga aswang na yon. Kailangan na silang tapusin upang wala na silang mapipinsala pang iba. At kailangan kong lagyan ng bomba ang kanilang lugar upang maubos silang lahat. Kaya isinama niya ako sa kanilang lugar at nang sumunod na gabi ay sama-sama kaming pumunta doon at nakita ko na niluto na nila ang aking mga mahal sa buhay. Sa galit ng taong nagligtas sa akin, sinimulan niya na ang paglagay ng napakalakas na bomba. Ang tanong nangyari pagkatapos, Lolo? Makinig ka at isasalaysay ko sa iyo ang buong pangyayari. Mas nakakatakot pa ito, apo ko. Ito, pakinggan mo, isasalaysay ko ang buong pangyayari.
Oo, apo. Sumabog ang buong lugar ngayon. At naubos silang lahat. Walang nakatakas ni isa man sa kanila. Hindi sila nakapaghanda dahil sa labis na saya na kanilang nararamdaman. Kaarawan kasi ng barangay kapitan nila. Buti na lang hindi ako nasama sa kanilang kinatay. Ako na. Kapag nangyari yun, wala na rin sana ako rito sa mundo. Tama ka nga, apo. 2:10 p.m. Tama ka. Ano ang nangyari pagkatapos, Lolo? Ang nangyari pagkatapos, dahil walang nakatakas ni isa man sa mga aswang ngayon, umuwi kami doon sa lugar ng nagligtas sa akin. Ang pangalan niya ay Macario Albulario. Talaga, Lolo? Galing ng pangalan niya. Oo, apo. Naging asawa ko nga ang kanyang anak. Si lola ninyo yan. Ay, ganon pa, Lo. Oo. At naging anak namin ang iyong ama. Ah, ganon ba, Lo? Oo, apo ko. Sana'y nagustuhan mo ang kwento ko. Opo naman, Lolo. Nagustuhan ko. Kasi totoong nangyari yun sa buhay mo eh. Tama ka, apo. O sige, may gagawin pa ako ha. Ay, kailangan kong tapusin ang aking ginagawa. Ay, wala na palang ulan. Babalik na ako sa labas. Hindi natuloy ang ulan, apo. Natuloy sana, Lo, kung umiyak ka. Ikaw talaga. Sige, Lo, maiwan na kita. Tuloy lang, apo. Ay, si Lolo talaga. Hindi nga natuloy ang ulan. Lalabas na ako dito. Ah. Ayun, nakalabas na ako. Mabuti pa. Ipunin ko talaga mga laruan na to. Para hindi manakaw. Ipunin ko na nga ito.